Kabanata 321. Tumingin siya kay Keith na may nakakalokong ngiti, sa suporta ni Edgar, hindi mahihirapan ang Supreme Pick na umakyat sa taas. Sabi ni Ethan. Rise to the top. Para umangat sila, kailangan muna nila tayong supulan. I take it that your visit today is not just a convenient one, is it, Klein? Tanong ni Keith sabay ngiti ng masama. Tama ka talaga. Now, we're at the budding phase of being subdued. If this was to continue, you and I both know the things in store for us will not be good. Patuloy ni Keith. Sok. Mukhang kailangan nating magtulungan sa bagay na ito. Dahan-daang sabi ni Ethan, habang nanginginig, isang nakakalokong ngiti. Si Zephyr ay bumalik sa kanyang silid upang simulan muli ang pagsasanay. Sa panahong ito, nakakonsumo si Zephyr ng kabuoang 27 Lunar Serpent Elixir. Ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay mas madaling magkatotoo ng mga draconic na imahe. Sa tulong ng kanyang draconic apparition, napakadaling naubos ni Zephyr ang kanyang enerhiya na parang wala lang. Hindi magtatagal bago niya naabot ang agility ng level 3. Katulad ng hinala ni Zephyr, malaki ang naitulong sa kanya ng The Way of the Dragon. Sa sandaling nakalusot siya, walang alinlangan itong bumuti ng walang limitasyon sa paningin. Kapag nakalusot siya, magkakaroon siya ng karagdagang pangunawa sa kanyang might. Sa tulong ng elixir na ito, ang aking kapangyarihan ay madaling mapantayan sa isang agile ng level 3. Confident na sabi ni Zephyr sa sarili. Kumuha siya ng isa pang elixir bago pumikit. Hindi nagtagal, lumitaw muli ang 5 dragon, na hudyat ng kanilang mga pagpapakita sa kanilang mga dagandong. Si Zephyr ay muling pumasok sa ulirat. Sa loob ng kanyang silid, ang mga dagandong ng mga dragon ay walang katapusan. Kapag siya ay pagod, kukuha siya ng isa sa mga elixir bago pumasok muli sa kanyang estado ng pagsasanay. Kanina pa niya ito ginagawa. Kaya, ang kanyang mga enerhiya ay mabilis na umabot sa isang bagong tugatog. Ang mga enerhiya sa loob niya ay makapal at makapangyarihan, katulad ng isang umiikot na dumadagandong na bagyo. Naabot na nito ang limitasyon nito. Sa kaunting pagtulak, marahas na magre-react ang mga enerhiya, na nagpapadala ng shockwave sa kanyang katawan. Maaari pang ang makita ng isa ang mga palakpak ng kuryenteng kulog sa loob ng kanyang mga ugat, na umaalingaw-ngaw sa bawat alon. Pagkaraan ng 5 araw, ang pagtunog ng isang kampana ay umalingaw-ngaw sa buong Supreme Peak, nakakagambala sa kapayapaan nito, at nakakagambala sa ulirat ni Zephyr. Nang imulat ni Zephyr ang kanyang mga mata, lumabas ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang mga ilong. Anong nangyayari? Naisip niya, dahil ang pagsenyas ng Supreme Bell ay hindi pangkaraniwang pangyayari. May importanteng nangyari. Mabilis na inipon ni Zephyr ang kanyang sarili, nilusaw ang lahat ng hindi ginustong slag na naipon niya sa mga nakaraang araw bago mabilis na naghugas at nagsuot ng bagong set ng battle attire. Mabilis siyang nagtungo sa bulwagan. Sa bulwagan, maraming mga apprentice ang nagtipon. Mayroon ding mahigit 20 estranghero na naroroon, bawat isa sa kanila ay mga mandirigma. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng isang malaking halaga ng enerhiya, ang bawat lagda ay nasa tuktok nito. Magagawa ng isa ang maliliit na alon ng enerhiya sa bawat paghinga. Lahat sila ay mukhang malalakas na mandirigma. Ramdam na ramdam ni Zephyr ang malalakas na pagsiklab ng enerhiya sa kanilang paligid. Hanga siya sa mga hindi pamilyar na mandirigmang ito. Bawat isa sa kanila ay nakasuot din ng Supreme Peak Battle Attire. Bagamat madalas nasa labas si Zephyr, wala siyang ideya kung sino ang mga taong ito. Hindi rin sila madalas makita. Bukod dito, naramdaman ni Zephyr ang matinding pressure sa paligid ng bulwagan. Napansin niya na nawala ang mga ngiti sa mga mukha ni na Maxim at The Way, at napalitan na naman ng stoicism. Malinaw na sila ang may pananagutan sa panggigipit. Nang lumingon si Zephyr, napansin niyang wala si Vermeer sa mga oras na ito. Napansin din niya na si Tristan ay nakatayo lang sa malapit, may hitsura ng paninigas, wala na ang kanyang happy-go-lucky na ugali. 2 araw na ang nakalipas, 5 Supreme Initiate ang nawala matapos mabigyan ng isang gawain.
Ang gawaing ito ay napakasimple, at silang lima ay may kapangyarihan sa kanilang sariling karapatan. Logically thinking, something's gone amiss. May kahinahinalang nangyari. Mabagal na binigkas ni Dewey. 2 araw na at wala na kaming balita sa kanila simula noon, dapat may nangyari na. Napaisip si Zephyr matapos marinig ang paliwanag ni Dewey. Naramdaman ni Zephyr ang isang kutob na tumubo sa kanyang loob na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Si Murray ay malamang na isa sa mga nawawalang apprentice. Kabanata 322. Sa ngayon, ipinadala na namin ang aming Supreme Peak Enforcers para hanapin sila. Kayo rin ang mga initiate ang siyang aatasan sa paghahanap sa kanila. Ang inyong destinasyon ay ang Land of Ghosts. Sabi ni Dewey na may masamang tingin. Kumunat ang noo ni Zephyr sa prospect. Something was amiss. Mga enforcer. Pinagmasdan muli ni Zephyr ang 20 o higit pang mga nagsisimula, napansin ang isang itim na dagger na marka sa kanilang mga damit. Ang bawat pick ay may sariling pangkat ng mga enforcer. Ang bawat isa ay makapangyarihan sa kanilang sariling karapatan, tinuturuan ng mga advanced na kasanayan at diskarte at lahat. Naranasan din nila ang mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang dumaan sa mga round ng pagpili bago ito makapasok sa koponan. Ang kanilang tungkulin ay sa kanilang pick at sa kanilang pick lamang, sa proteksyon ng kanilang mga prinsipyo, karangalan, at mga miyembro ng pick. Tanging ang pinuno ng bawat pick pati na rin ang ilang matatanda ang may karapatang pumili sa kanila. Ang ibang mga pinuno ng pick o mga opisyal ng academy ay mahihirapang gamitin ang mga ito. Sa pagkakaalam ni Zephyr, sina Bear Murray at Tristan Zane ay dating mga enforcer, bago sila magretiro dahil sa isang aksidente. Nang malaman ni Zephyr ang paparating na sitwasyon, napansin niya ang pagniwi ni Tristan sa anunsyo ni Dewey. Tila ang Land of Ghosts ay isang mapanganib na lugar. Gusto ko silang bumalik, patay o buhay. Sigaw ni Maxim. Baka sa kanyang stoic expression ang pag-aalala habang sinasabi niya iyon. Sir. Yes sir. Sagot ng lahat, pati si Zephyr. Pumunta ka. Sabi ni Dewey sabay wave ng kanyang mangas, nagpapadala ng wave ng energy. Binilisan ni Zephyr, pero hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang mga ekspresyon. Bagaman, sa kanyang puso, mabilis itong tumibok. Nag-aalala siya. Si Murray ay isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Siya ang nagligtas kay Zephyr kay Sean Lee. Hindi niya hinaanggad na may mangyaring masama kay Murray. Kuya, ano itong Land of Ghosts? Tanong ni Zephyr nang maabutin niya si Tristan. Ang Land of Ghosts, Champagne it. Sana wala sila dun. Ito ay isang lugar na halos 200 pag-click mula rito. Dito naninirahan ang mga opisyal ng academy, kahit na wala talagang tao. Kadalasan, nagmumula sa lugar na iyon ang mga balita ng maraming kakaibang pangyayari. Bawal na lugar yun for sure. Minsan may isang agile ng level 9 na pumasok, at hindi na namin nakita ang kanyang pagbabalik. Matigas na sabi ni Tristan. Walang paraan na si Murray ay nasa Land of Ghosts. May kakaibang nangyari sa kanila. Patuloy ni Tristan. Tumango si Zephyr, sumang-ayon siya na may kakaiba sa lahat ng ito. Ito ay isang lugar na kahit na ang mga nagsisimula ay nang-ahas na huwag makipagsapalaran. Gayunpaman, ano ang maaaring ipaliwanag ang kanilang biglaang pagkawala? Ito ay isang kakaiba at kakilakilabot na sitwasyon. Mag-ingat. Ang Land of Ghosts ay napakadelikado, kung tutuusin. Mahinahong sabi niyang habang lumilipad sa kanila. Ikaw din. Sagot ni Zephyr habang tumatango. Ang grupo ng mga ito ay lumipad sa pinakamataas na bilis, bumaril sa kalangitan na parang mga arrow. Sa loob ng 1 oras, nasakop na nila ang 200 pag-click na halaga ng lupa. Tumigil ka. Utos ng isang enforcer. Maganda ang pangangatawan niya at seryosong ekspresyon. Siya ang pinuno ng Supreme Enforcers, kaya, may pinakamakapangyarihang energy signature. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na gumagalaw, naglalabas ng kakaiba, mystical na mga ilaw mula sa kanyang katawan. Na-trigger ni Zephyr ang kanyang kidlat, sinisiyasat ang pirma ng pinuno.
Napansin niyang napapaligiran siya ng hindi mabilang na kumikislap na mga ilaw, lahat ito ay nagsama-sama upang bumuo ng isang kulay gintong bundok. Ang bundok ay sinaunang, walang kapantay, at nagdadala ng isang malaking pakiramdam ng presyon sa paligid nito. Ang presensyang ito ay tiyak na may kinalaman sa kanyang pagsasanay. Anong problema, Alan? Tanong ni Tristan na nagpapahiwatig ng pagkakakilala niya sa kanya. Tingnan mo, doon. Sabi ni Alan, habang itinuro ang sinabi niya. Mga 10 pag-click mula sa kinaroroonan nila, isang simboryo ng makapal na hamog ang maaaring makita. Ang kumot ng hamog ay may madilim na kinang sa ibabaw nito, na halos buhay na buhay. Ito ay humahagulgol at lumingon, katulad ng ginagawa ng isang ahas, madalas na bumabalot sa sarili. I guess you can tell from that it's the land of ghosts. Parang medyo lumapot ang fog. Minsan may isang agile ng level 8 at 9 na pumasok, kahit wala pang lumabas na salita sa kanila, matigas na sabi ni Alan. Sino ang nakakaalam na lumawak ito hanggang sa puntong ito? I wonder kung ano ang nasa loob ng kakilakilabot na hamog na iyon na kahit ang mga agile ay hindi makaharap. Nakangiting sabi ni Tristan. Ang utos ni Master ay mag-scout tayo. Kung papasok tayo, walang kasiguraduhan na makakalabas tayo. Sabi ni Alan. Kabanata 323. Kabanata 323. Paano kung nandoon si Kuya Murray? Tanong ni Amber. We have no choice. Napabuntong hininga si Alan. Iyon lang ba talaga ang gagawin natin? Tanong muli ni Amber, sa pagkakataong ito ay ipinahayag ang kanyang sama ng loob. Ate Amber. Sigaw ni Tristan na nakatingin sa grupo niya. Eto ang Land of Ghosts na pinag-uusapan natin, nakakatakot ang lugar. Kung papasok tayo, kamatayan lang ang sasalubong sa atin. Sa puntong iyon, tayo ang mangangailangan ng pagliligtas. Bagamat malupit ang sinabi ni Tristan, hindi iyon walang dahilan. Ito ang tanging paraan upang mabawasan ang mga nasawi. Let's go. Utos ni Alan na napilitang kumilos ang lahat. Nang malapit na sila sa Land of Ghosts, naramdaman ni Zephyr na naging wild ang kanyang kidlat. Nahirapan siyang pigilan na ilabas ang lahat. Nagkaroon ng kasamaan sa lugar na ito. Nakipagsagupaan ito sa kanyang electrical powers, kaya napilitan si Zephyr na sugpuin ang mga ito. Nang malapit na ang koponan sa Land of Ghosts, isang matinding pressure ang dumating sa kanila, na naging dahilan upang lumabo ang kanilang paningin. Bagamat mataas at mainit ang araw, ang mga sinag nito ay mabilis na nilamon ng itim na fog. Biglang dumating ang isang itim, makamandag na ahas para sa isa sa mga apprentice na nakabuka ang mga pangil, bawat isa ay nilagyan ng venom. Sa lakas ng kanyang lakas, hiniwa ni Tristan ang ahas sa dalawa. Dapat tayong mag-ingat, maraming kakaiba at mapanganib na mga nilalang, lalo na ang mga ganitong uri ng ahas. Ang kamandag nito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang naharap natin. Sabi ni Tristan habang dinudurog ang ahas sa isang matabang tumpok ng putik. Salamat, kuya. Nagpapasalamat na sabi ng apprentice. Pagdating nila sa Land of Ghosts, isa pang malaking puwersa ang dumating sa kanila. Sa isang iglap, nayanig at nahuli ang diwa ng lahat. Kabilang sa mga ito, si Zephyr, na may pinakamalakas na espiritu ay nahuli pa dito. Isang kakaiba, nakamamatay na hangin ang dumagan sa kanilang paligid, bago ito nauwi sa isang lumalakas na shockwave, na yumanig at nataranta ang lahat. Nagsimula silang makaramdam ng pagkahilo, unti-unting nawalan ng malay. Lahat, ilabas mo ang iyong lakas ng sabay-sabay. Ito ay isang sinumpang lugar, huwag mong hayaang makarating ito sa iyo. Mabubulok ang iyong espiritu. Dapat kang mag-ingat. Sigaw ni Alan at Tristan. Pagkatapos nito, inilabas ng lahat ang kanilang mga enerhiya upang ipagtanggol laban sa nagbabadyang hangin, na nagresulta sa isang maliwanag na flash ng enerhiya. Ang pagkabalisa ay agad na natunaw doon. Mabigat na ngayon sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Ito ay ngunit ang buong gilid, ngunit ang masamang kapaligiran ay naging napakalakas. We'll split into groups now. Remember, time is of the essence. If we stay too long, our bodies will corrode and our souls will be cursed.
It's incredibly difficult to undo what possible happened to you, therefore once you feel that it is too much, you should leave immediately. You shouldn't venture further or do anything else, understand? Malakas na sabi ni Alan na may pagkahigpit hindi tulad ng dati. Naiintindihan. Sagot ng lahat bago sila naghiwalay. Mabilis na kumilos si Zephyr kasama ang Thunderfoot, na wala sa malayo. Sa ilang paghinga pa, muli siyang nawala. Hindi na niya pinigilan ang kanyang mga kuryente. Dumating at umalis ang maliwanag na asol na mga kidlat, na bumubuo ng isang baluti tulad ng pagtatanggol. Agad na napawi ang itim na fog, na si Zephyr ang dahilan nito. Kasunod nito, naibsan din ang pressure na bumabalot sa paligid. Walang makakapasok sa kanyang protective dome. Ang kidlat ay palaging isang banal na anyo ng enerhiya, na may kakayahang sirain ang kasamaan. Iyan ay makakatipid sa akin ng maraming pagsisikap. Napaisip si Zephyr nang mapansin niya ang ulap sa kanyang harapan. Mabilis niyang pinindot. Pagkaraan ng halos 10 milya, naramdaman ni Zephyr na ang hamog sa paligid niya ay namumuo na may kinakaing unti-unting hangin. Kinain ng kaagnasan na ito ang kanyang mga dekoryenteng enerhiya. Kakaiba. Naisip niya. Tila naramdaman ng hamog sa paligid ang presensya ni Zephyr. Sa makatuwid, nang maramdaman ang patuloy na pagganti ng kanyang kidlat, ito ay naging mas reaktibo. Dumating ang isang volley ng mga pagsabog, na sinundan ng isang malakas na dagandong. Hindi nagtagal, malinaw na nakita ni Zephyr ang mga anino na parang silhouette sa loob ng fog. Lahat, labas, ngayon na. Isang boses ang dumating. Biglang dumating ang isang kakilakilabot na kapangyarihan at napunit ang ulap. Ito ay dumating na may nakabubulag na liwanag, marahas na kumikislap habang ginagawa ito. Nagsisimula ng sirain ng mga enforcer ang hamog. Ang mga atake nila ay nagpasindak kay Zephyr. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga tagapagpatupad ay hindi nila madaig ang hamog. Saglit na nagtaka si Zephyr, bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakaharap sa hamog. Biglang umilo ang katawan niya. Hindi siya umalis, sa halip, pinili ni Zephyr na pumasok sa makapal na ulap. Kabanata 324. Sa loob ng itim na fog, maririnig ang malalakas na ingay. Kasunod nito, makikita ang 10 silhouette sa labas at labas ng fog. Si Tristan at ang grupo niya. Naghiyawan ang lahat habang sila ay lumabas na may takot na mga ekspresyon. Buksan. Isang tinig ang dumating, na sinundan ng paningin ni Alan na itinaas ang isang malaking halberd. Habang kinakawayan niya ito, isang landas ang naputol sa fog. Sa likuran niya, ang mga bagong recruit na inisyate ay sumunod na malapit, bawat isa sa kanila ay nanginginig habang sila ay gumagalaw. Mabilis at ligtas silang nakaalis sa hamog. May nahanap ka na ba? Tanong ni Tristan, kahit alam na niya ang sagot. Umiling si Alan, none. The fog's too wicked, the more we tried to enter the place, the worse it got. Malapit nang masira ang energy ko, wala akong choice kundi lumingon. Tumango si Tristan, ako rin. Tama ba ang headcount? Tanong ni Alan sa isang enforcer. Sir, kulang po kami ng isa. Mabilis niyang sagot. Ano? Bulalas ni na Alan at Tristan, paano ito naging posible? Nandito lang kami sa paligid bagamat medyo malakas ang hamog, hindi ito sapat para masipsip ang sinuman, galit na sabi ni Alan. Maliban kung napaisip si Tristan, mabilis na iniskan ang grupo. Gaya nga ng iniisip niya, si Zephyr ang nawawala. Hindi pa bumabalik si Kuya Kan, paanong hindi pa siya bumabalik? May nakakita na ba sa kanya? Tama, parang may nakita akong sumugod ng mas malalim sa fog. Mas mabilis ang bilis niya kaysa sa akin, hindi ako makasabay. Sabi ng isang enforcer. Yung tanga. Sigaw ni Tristan. Pagkatapos, mabilis siyang bumaling kay Alan, si Brother Kan ay may malapit na pagkakaibigan kay Kuya Murray. Sa palagay ko ay nakipagsapalaran siya ng mas malalim sa hamog upang mahanap siya. Kahit ako ay hindi makayanan ang mas malalim na bahagi ng hamog, ang batang iyon ay nagpapakamatay. Galit na sabi ni Alan, total si Zephyr naman ang responsibilidad niya.
Tumingin si Tristan sa itim na fog, na mas lalong sumimangot. Walang choice, kailangan natin siyang habulin. Ikaw lang at ako ang malakas, ikaw lang at ako ang makapasok. Yung ibang apprentice ay pwedeng maghanap sa paligid kung sakaling lumabas siya doon. Sir. Yes sir. Hindi na nagdalawang isip pa si Tristan habang ibinaon niya ang sarili sa hamog. Sa pagpasok nila sa fog, natakpan na ni Zephyr ang maraming lupa, lubusang nilubog ang sarili sa Land of Ghosts. Ang kanyang elektrikal na enerhiya ay nabalisa hanggang sa limitasyon nito, patuloy na pumuputok at humahagupit sa hamog sa paligid. Nahihirapan si Zephyr, ginagawa niya ang lahat para mapanatili ang defensive barrier na ito. Matagumpay niyang nagawa ang isang simboryo ng kuryente sa paligid niya, na pinapanatili siyang ligtas. Gumalaw ang ron sa kanyang noo, nagpakawala ng isang kislap ng enerhiya kasabay ng isang sabog ng kapangyarihan. Agad na na-trigger ni Zephyr ang high lightning sense habang iniskan niya ang fog sa paligid. Gayunpaman, para bang alam ng hamog ang ginagawa ni Zephyr bilang tugon, mabilis itong lumapot at tumigas sa malalaking, madilim na pader na sumara sa Zephyr, sinadya nitong durugan siya. Away! Sigaw ni Zephyr habang winawagayway ang isang kamay, dinadala ang enerhiya sa kanyang palad. Isang malaking palad ang naputol sa hangin, sumasalubong sa dingding. Ito ay hindi ordinaryong sabog ng enerhiya, dala nito ang mga electrical essence na nakatungo sa pagsira sa kasamaan ng fog. Gaya ng inaasahan, ang pader ay agad na nawasak ng kapangyarihan ni Zephyr, naglaho sa isang tili. Sa kanyang mga kapangyarihang elektrikal na kayang iwaksi ang kasamaan, si Zephyr ay nagmukhang isang Diyos, na mabilis na sinisira ang hamog sa paligid. Oh! Napansin ng lightning sense ni Zephyr ang ilang mga silhouette sa malayo. Maliban doon, naramdaman niya ang isang malakas na alon ng malamig na enerhiya na nagmumula sa kanila. Ito ay parang isang pag-atake, kahit na walang anumang tunay na pinsala. Dahil dito ay napatigil si Zephyr sa kanyang pwesto. Ang gayong pirma ay madaling mailabas, ito ay nagsasabi kung gaano ito kalamag. Kailangan kong imbestigahan ito. Napaisip si Zephyr habang mabilis na tumakbo sa fog patungo sa direksyon ng hinala. Sa pag-crack ng thunderfoot sa ilalim niya, si Zephyr ay parang kidlat na tumatama sa fog sa napakabilis na bilis. Kabanata 325. Habang itinoon ni Zephyr ang kanyang tingin upang salubungin ang landas sa unahan, isang malakas na ingay ang dumating sa kanya. Malamig. Sobrang lamig. Bumagsak ang snow mula sa langit, at pininturahan ng puti ang lupa. Mga ice spike na kasing taas ng isang lalaki na bumagsak sa lupa, nagre-refract ng liwanag ng maliwanag. Isang napakalamig na lamig ang bumalot sa lugar. Wala nang anumang itim na fog, para bang si Zephyr ay pumasok sa isang bagong mundo, isa na mas nakakatakot kaysa bago ang isang malamig na mundo. Narinig ni Zephyr na napunit ang kanyang battle attire. Ang isang bahagi ng kanyang kamisete ay nagyelo, at napunit. Ang lamig na ito. Inisip ni Zephyr na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalubha. Mabilis niyang inilipat ang kanyang enerhiya sa isang protection na hadlang muli. Biglang, isang malakas na alon ng lamig na naman ang bumalot sa kanya. Kitang-kita ni Zephyr ang maraming peklat na namumuo sa kanyang harang. Ang mga antas ng enerhiya ni Zephyr ay mas mataas kaysa sa karamihan, kung ito ay isang karaniwang agile ng antas isa o dalawa dito, sila ay agad na na-freeze hanggang sa mamatay, at sa lalong madaling panahon ay nabasag sa mga nagyelo na piraso. Ang Land of Ghosts ay siguradong parang impyerno sa lupa. Napaisip si Zephyr. Hindi siya tumigil sa pwesto niya ng matagal. Ang lokasyong ito ay mas nakakatakot kaysa sa itim na fog. Doon, kaya pa niyang labanan ang hamog gamit ang kanyang mga kuryente ngunit dito, kahit na iyon ay hindi makaligtas sa kanya mula sa lamig. Kailangan niya ng apoy para mabuhay dito. Ano iyon? Napaisip si Zephyr nang mapansin niya ang isang nagyayelong asol na silhouette sa hindi kalayuan. Kulay asol ang kanilang mga katawan mula ulo hanggang paa. Sila ay natatakpan ng isang malalim, madilim na asol na yelo, kaya't halos lumiwanag ito. Yun ba yung mga nakita ko? Yung hinahanap ko? Napaisip si Zephyr, tumaas ang kilay niya. Hindi man siya masyadong malayo,
Ramdam niya ang matinding pressure mula sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ng malapitan, halos 10 sila, bawat isa ay mukhang tao. Ang kanilang taas ay humigit kumulang 7 talampakan bawat isa, at bawat isa ay hindi kapani-pani walang payat. Nagmukha silang mga kalansay. Mga kalansay. Teka. Napaisip si Zephyr. Mabilis niyang itinoon ang pansin sa nakita niya ng mas matindi. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatutok. Ang mga nilalang na ito ay napakapayat, hanggang sa punto kung saan ang kanilang mga tagaytay ng buto ay maaaring gawin. Tinakpan sila ng manipis na balat. Ang ganitong tanawin ay maaari lamang mag-isip kay Zephyr na isang nilalang lamang sila ay mga vampira. Maraming kakaibang nilalang ang matatagpuan sa mundong ito, isa na rito ang mga vampira. Ang mga vampirang ito ay dating manlalaban, kahit na hindi sila nabigyan ng kanilang mga karapatan noong sila ay pumasa. Maliban dyan, maaari rin silang malikha mula sa pagkakalibing sa sobrang lamig na mga lugar, na nagiging sanhi ng kanilang mga katawan na sumailalim sa kakaibang metamorphosis. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari silang magising. Dahil ang kanilang mga espiritu ay matagal nang umalis, sila ay magiging walang iba kundi isang balat ng kanilang mga dating sarili, ngunit dahil sa kakulangan ng isang kaluluwa, sila ay maaaring mori bilang undead. Bukod dito, dahil wala silang kaluluwa, hindi sila natatakot sa sakit, na ginagawa silang napakabigat. Ang mga vampira ay mahilig kumain ng dugo. Anumang dugo, basta't sariwa, ay tinatanggap ng kasakiman. Kahit na ang mga vampira ay madalas na dumating ng hindi natural pagkatapos ng pagpanaw ng isang tao, maaari silang puwersahang gawin. Noong nakaraan, ang mga nagsasagawa ng kasamaan ay kadalasang gumagamit ng mga vampira upang tulungan ang kanilang mga pakikipaglaban, gayunpaman ang pagwawagi sa kanila ay hindi karaniwan. May mga 10 sila dito. Bagamat napakalamig dito, ang tanong ay nakatayo pa rin. Paano sila nakarating dito sa simula? Napaisip si Zephyr, iniisip kung may gumawa ba sa kanila. Habang nagmumuni-muni si Zephyr, bahagyang gumalaw ang isa sa mga vampira, lumingon kay Zephyr. Agad na nagningning ang mapupulang mga mata nito sa masamang gutom nang maramdaman ang sariwang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang natitira na lang ay malalim, madilim na mga butas kung saan naroon ang mga mata nito, maliban sa mapula-pulang kinang ng kanilang pagkagutom sa sariwang dugo. Pagkatapos ng isang nakakaiyak na sigaw, ang mga vampira ay bumaba kay Zephyr. Agad na nabasag ang sahig habang ang ice sheet na nakatikip sa ibabaw ay nagsilang ng sapot ng mga bitik at peklat. Ang bilis ng mga vampira ay hindi kapani-paniwala. Si Zephyr ay hindi natakot dito, pinananatili pa rin niya ang isang banal na hangin tungkol sa kanya. Nagpunta siya sa harap upang batiin sila, mas malapitan ang kanilang mga tampok. Kulay asol ang kanilang mga katawan mula ulo hanggang paa at naglalabas ng malamig na aura, halos parang mga eskultura ng yelo. Gayunpaman, ito ay isang nakakatakot na tanawin para sa kanya. Ang isa sa mga vampira ay lumapit sa kanya, ang nakakakilabot na braso nito ay lumapit kay Zephyr. Ang mga vampira ay makamandag, isang sinaunang at mahigpit na babala na ipinasa upang balon ang mga susunod na henerasyon. Ito ay isang tunay na alamat. Mabilis na umiwas si Zephyr gamit ang Thunderfoot, kahit na hindi niya inaasahang tatamaan siya ng malamig na enerhiya. Batay sa enerhiya, ito ay isang pakete ng Blizzard Vampires. Naisip ni Zephyr, malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa bagong nahanap na impormasyon. Kabanata 326. Noong unang panahon, ang mga vampira ay kadalasang ginagamit ng mga gumagawa ng kasamaan. Ginamit nila ang mga nilalang na ito sa kanilang kawalan ng kakayahan na mamatay, ginagamit ang mga ito bilang mga tool para sa pagsasanay. Ang mas malalakas na mga vampira ay maaaring mag-conjure ng mga elemental na pag-atake. Gayunpaman, ang mga vampira ay walang mga kaluluwa, na ginagawang mababa ang kanilang kapangyarihan kung ihahambing sa mga may sinaunang linya ng dugo. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa ang kanilang undead na kalikasan. Ang mga vampirang humahabol kay Zephyr ay Blizzard Vampires, at sila ay nagtataglay ng mahusay at nagyayelong kapangyarihan. Sa madaling salita, ang yelo ang kanilang pangunahing elemento.
Mabilis na hinugot ni Zephyr si Draken, na nakatuon sa kanyang focus. Ang espada ay kumikinang at kumikinang sa kanyang palad, tikman ang kidlat. Napasigaw si Zephyr habang umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, na sinabayan pa ng isang bahid ng kuryente. Inihahanda ni Zephyr ang kanyang attack stance. Sa gitna ni Zephyr, ang kanyang magulo na pag-atake ay sumugod sa kanila tulad ng isang namumulaklak na bulaklak, na tumatama sa lahat ng bagay. Ang galing ni Zephyr sa pagkidlat ay isang hindi kapani-paniwalang bagay na masaksihan, ang bilis nito ay matindi at ang puwersa nito ay napakalaki. Sa ilang segundo, nakagawa na ng 100 si Zephyr. Ang mga slash na ito ay nagpatuloy sa paghiwa at paghiwa sa nakapalibot na lugar. Sa isang iglap, ang mga bampira ay mabilis na naging isang tumpok ng mga paa. Kasing bilis ng pagkakita niya sa kanila ay madaling nalutas ni Zephyr ang problema niyang bampira. Gayunpaman, hindi nagpakita ng ginhawa si Zephyr. Sa katunayan, nagpakita siya ng pagkabalisa. Ang mga undead na piraso na iniwan niya sa lupa ay gumawa ng isang papang ingay. Ang ilan sa kanila, bagamat putol-putol, ay tumakbo pa rin kay Zephyr. Hindi rin tumigil sa paglawak ang malamig na aura na taglay nila. Kung ang isa ay nagbigay pansin, mapapansin ang hangin sa paligid na nagsimulang mag-freeze at tumigas sa yelo, isang kakilakilabot na pagsasabi ng matinding lamig na taglay ng mga bampira. Ito ay tulad ng sinasabi ng mga alamat, ang mga bampira ay hindi biro. Ang aking pag-atake ay sapat na malakas upang pumatay ng hindi bababa sa 10 tao, ngunit hindi ko man lang ginawa ang mga bagay na ito. Ungol ni Zephyr. Ang pinakamasamang bahagi ng lahat ay ang mga bampira ay bahagi ng undead. Kung ang isang tao ay hindi maghiwa-hiwalay sa kanila pati na rin sirain ang kanilang mga utak, sila ay magpapatuloy sa kanilang hindi mapakali na pagsalakay. Isang bampira na may mapupulang mga mata ang lumapit kay Zephyr ng napakabilis. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala, batay sa lakas nito lamang ay mabibigyan nito ang Agils ng antas ng 3 tumakbo para sa kanilang pera. Hindi rin nakatulong na ito ay isang undead. Muling tumunog ang talon ni Zephyr habang pinadalhan niya ito ng isa pang paghampas. Layuan mo. Sigaw niya habang inilalabas niya ang kanyang enerhiya sa kanyang pag-atake, hinahayaan ang kanyang mga kapangyarihang elektrikal na sumabog sa kanya. Kasabay nito, ang mga bahid ng kidlat ay lumabas sa kanya, na umaabot sa kanyang paligid sa maraming direksyon. Sa hindi inaasahan, ang mga bampira ay nagsimulang umatras, naramdaman ang kanyang pagputok ng kuryente. Nagsimulang magbuga ng bughaw na usok ang kanilang mga katawan. Ibig sabihin, nag-isip si Zephyr, bago mabilis na naisip muli ang kanyang lakas. Tulad ng isang ligaw na dragon, sumayaw ang kidlat tungkol kay Zephyr, na nagmumula sa kanyang katawan, patungo sa kanyang espada, sa lupang kanyang kinatatayuan at nagkalat sa hangin. Kahit na ang kanyang ron ay nanginginig at kuminang ng isang maliwanag na asol na kulay. Nakuryente si Zephyr, bawat hampas niya sa Blizzard Vampires ay agad silang binayaran. Hindi nagtagal, nagsimulang maghiyawan ang mga bampira sa ilalim ng malakas na agos ng kuryente. Nagsimulang mabasag ang malalaking peklat sa katawan ng malaking bampira. Ang kidlat ay isang banal na pinagmumulan ng kapangyarihan, na may kakayahang iwaksi ang kasamaan, kabilang dito ang mga undead. Ang mga bampirang ito ay bahagi ng undead, at sa makatuwid ay likas na tinataboy at tumanggi sa kidlat. Napagtanto ni Zephyr ang pag-aalinlangan na ito mula sa kanyang mga kalaban at mabilis na ginamit ang mas madaling alternatibo sa pagputol sa kanila. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang natitirang mga bampira. Hinayaan lamang ni Zephyr ang kanyang sarili na huminga nang matalo ang huling malaking bampira. Gumamit siya ng maraming enerhiya sa pag-ataking iyon. Bukod dito, marami pa siyang ginagamit para protektahan ang sarili mula sa lamig at hamog din. Kung hindi, siya ay nagdusa mula sa alinman sa matinding lamig o sa nanunuot na hamog. Mga anak ng B*H. Tahimik na nagmura si Zephyr. Gumawa si Zephyr ng Lunar Serpent Elixir mula sa kanyang loot ring, mabilis itong inubos. Sa loob ng ilang sandali, ang panggamot. Dumaloy ang mga ari-arian sa kanyang mga ugat. Napailing si Zephyr,
Nagngangalit ang mga ngipin, bago dahan-daang tumayo. He heaved a big sigh, bago mabilis na inilagay ang kanyang might para mapabilis ang proseso ng engravings. Kabanata 327. I wonder if Brother Murray and the others are really in this cursed land. Naisip ni Zephyr habang pinagmamasdan ang malamig na kapatagan sa paligid. Kumunot ang noo niya, naalala na si Murray at ang iba pa ay mas malakas kaysa sa kanya. Bagamat wala silang anumang kuryente. Ang mga bampirang nakaharap niya ay napakakamatay sana sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Zephyr nang maramdaman niyang nagsimulang mapuno ang kanyang energy pool. Nang matapos ito ay humakbang siya palabas sa malamig na kapaligiran. Habang naglalakad siya sa kapatagan ng yelo, mas lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Zephyr. This feeling. Isip ni Zephyr habang naramdaman niyang lumalamig ang lamig habang naglalakad siya pasulong. Ang kanyang proteksyon na hadlang ay bahagya ng humawak. Dumaan ang malamig na hangin, pinuputol ang lahat ng may yelo. Bawat bugzo ng hangin ay parang mainit na kutsilyo, tumatama sa kanyang harang, sa kanyang damit, sa kanyang balat. Pinalibutan siya nito, sinusundan siya habang siya ay gumagalaw, tulad ng isang nagyayelong asul na dragon. Ang pag-ungol ng hangin ay katulad ng isang dagandong. Napabuntong hininga si Zephyr, pinabilis ang kanyang bilis. Matapos ang halos 10 pag-click, naramdaman ni Zephyr ang marahas na panginginig ng kanyang katawan. Isang malaking alon ng enerhiya ang biglang lumitaw. Ang putok ng enerhiya na ito ay parang isang malaking bato ng yelo ang bumagsak sa kanya, kasama ito ng sunod-sunod na alon ng kakilakilabot na mga surge ng enerhiya. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niyang hindi lang mas malamig dito kundi mas maraming yelo ang nabuo. Maging ang malalakas niyang pagtapak ay halos hindi masira ang yelo sa ibaba niya. Dito nagsimulang gumalaw ang puwersa. Nagsimulang umihip ang malamig na hangin, at umungol ito sa paligid ni Zephyr. Nagsama-sama sila sa di kalayuan, na bumubuo ng isang napakalaking nagyayelong alon, na tumitili habang ginagawa ito. Napangiwi si Zephyr, sa likod ng nagyayelong dingding, maaaring gumawa ng silhouette. Tila ito ay nagpapatakbo ng hangin sa kanyang paraan, na nag-uutos sa pag-agos nito. Ano? Yun ba? Napaisip si Zephyr na naalarma sa biglang pagsulpot ng kung sino. Kumukulo na ang enerhiya ng kanyang katawan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Maririnig ang mga dagandong ng Draconac na lumabas mula sa kanya habang ang mga Draconac na aparisyon ay nag-conjure. Isang kakaibang ingay ang nagsimulang lumitaw muli nang lumitaw ang isang kamay, ito ay kasing manipis ng isang lantang sanga ng puno. Dito, makikita ang isang gintong berdeng singsing, kumikinang sa lamig, sinusundan ang mga galaw ng kamay. Biglang dumating ang blizzard sa isang unos, bago naglaho ng marahas na tulad nito. Muli, naging tahimik ang lahat. Gayunpaman, nakikita na ni Zephyr ang mukha ng silhouette. Ito ay isang taong nakasuot ng isang gintong korona, na may hawak na isang matanda, rickety staff. Sa paligid nito ay nakalatag ang maraming, asul na kulay na mga buto. Sa ilalim nito, ang tumpok ng mga buto ay umaabot ng milya-milya. Umabot ito ng napakalayo na tila isang landas ng kamatayan. Isang mahusay at nagyayelong trono ang makikita sa likod nito. Maya-maya, ang figure na nakita ni Zephyr ay naupo dito. Ang walang mata nitong mga saksakan ay kumikinang ng malalim na pulang-pula. Hindi na kailangan pang tingnan ni Zephyr ang mga mata nito para malaman na nakatingin ito sa kanya. Isa itong vampira, mas malakas kaysa sa mga sinira niya kanina. Mula sa kanyang poster, napag-alaman na ito ay ang hari ng mga vampira ang Ice King. Ayon sa alamat, isang dakilang vampira ang nawalan ng kaluluwa at katalinuhan. Gayunpaman, dahil ito ay undead, ang oras nito sa mundong ito ay walang limitasyon. Sa sapat na panahon at tamang kondisyon, lumaki ito ng bagong kaluluwa at nagkamit ng bagong katalinuhan. Malamang may bagong kaluluwa ang B***-starred na ito. Napaisip si Zephyr. Kung totoo iyon, mas mahirap itong kalaban kaysa sa mga vampira noon. Ang panganib nito ay hindi nasusukat. Ang vampira ay nagsuot ng isang sinaunang hanay ng baluti at nagdala ng masamang aura.
Ito ay napakatahimik, walang buhay, kahit na alam ni Zephyr na higit pa sa nakikita ng mata. Habang inihahanda ni Zephyr ang sarili ay nagbuga ng ingay ang katawan ng vampira. Hinawakan ng asol at kalansay nitong kamay ang tungkod at itinaas kay Zephyr. Sa isang iglap, isang sabog ng yelo ang sumalubong sa kanya. Mabilis na nakipag-ugnayan si Zephyr kay Thunderfoot, mabilis na umalis. Kung saan siya dating nakatayo, isang bahid ng yelo ang makikita habang dahan-dahan itong lumalawak sa lupa. Kabanata 328. Kung ang pag-ataking ito ay tumama sa kanya, ang kanyang kapalaran ay hindi maiisip. Ang bilis niya. Ngumisi si Zephyr nang huminto siya sa nakakatakot, nabasag ang lupa sa ibaba. Si Zephyr naman. Isang malakas na kidlat ang dumating, na sinundan ng isang ipu-ipu ng kuryente. Ang Ice King, na nararamdaman ang kuryenteng dumarating sa kanya, ay nagpakawala ng isang nakakatang na tili. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga tauhan laban kay Zephyr bilang pagtatanggol sa sarili. Nagsagupaan ang dalawang kapangyarihan at lumikha ito ng shockwave. Ano? Napabuntong hininga si Zephyr nang kumulo ang enerhiya. Nakatayo doon ang Ice King kasama ang staff. In kamay. Walang putol niyang hinaharangan ang atake ni Zephyr. Bagamat napaatras siya ng bahagya, hindi siya tuluyang nadaig. Ang kanyang mapupulang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Muli, ang Ice King ay nagpakawala ng isang malakas na dagandong. Sa isang pitik ng kanyang kabilang kamay, isang sabog ng enerhiya ang dumating kay Zephyr sa hindi kapani-paniwalang bilis. Habang sumusugod ang kanyang pag-atake, makikita ng isa ang pagyayelo ng hangin habang lumipas ang pag-atake, na bumubuo ng isang malaking baras ng yelo. Ang pag-atake pagkatapos ay mabilis na pinalibutan si Zephyr sa loob ng isang kisap mata. Hindi. Napasigaw si Zephyr, sumabog ang isang sabog ng kuryente. Habang inilulunsad niya ang kanyang sarili, isa pang putok ng kuryente ang dumaloy sa paligid, bago sinundan ang bawat kilos niya. Sinundan nito si Zephyr hanggang sa mapunta siya sa balikat ng Ice King, pinasabog siya ng natitirang enerhiya. Habang tumatalon siya, muling nagkahiwalay ang dalawa. Matapos ang nakakatakot na pagpapakitang iyon, mabilis na bumalik sa lupa si Zephyr, dahil sa bilis ng kanyang bilis, pinigilan niya ang sarili sa pagkadulas. Nagsimulang pumutok at umusok ang balikat ng Ice King, iyon ay ang peklat mula sa pagtapak ni Zephyr. Ginagawa ng kuryente ang trabaho nito, nililinis ang mga undead. Si Zephyr ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kaginhawaan gayunpaman, sa halip, siya ay naging mas seryoso. Ang Ice King ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Bagamat ito ang unang beses na nagkita sila, ramdam na ramdam ni Zephyr ang tunay na kapangyarihang hawak niya. Maaalis ng kidlat ang hindi banal na aking pag-atake na malinaw na nasugatan siya, ngunit hindi gaanong. I have to go for his weak spots if I want to do any real damage. Mabilis na nag-isip si Zephyr. Muli, ang Ice King ay umungal ng mapanghamon. Isang kakaibang alon ng enerhiya ang dumating pagkatapos. Nakita ni Zephyr ang kakaibang pag-iipon ng enerhiya sa itaas. Nagdala ito ng nakakatakot na sipon. Nagsama-sama sila sa daloy ng yelo, mabilis na dumapo sa sugat ng Ice King, pinagaling ito. Siya ay may espiritu siya. Napabuntong hininga si Zephyr. Ang kapangyarihan ng labanan ng isang undead at isang buhay na bagay ay dapat na gabi at araw. Ang pulang-pula na mga mata ng Ice King ay muling tumutok kay Zephyr bago umungol muli ng galit. This time, napailing si Zephyr. Ay hindi. Naisip niya habang sinisindi ang Thunderfoot, mabilis na palayo na parang lumilipad. Wala siyang oras para mag-isip, kailangan niyang lumayo. Sa sandaling siya ay 300 talampakan ang layo, isang alon ng enerhiya ang bumaba laban kay Zephyr. Hindi mabilang na mga icicle ang naputol sa dati niyang kinatatayuan, tumutusok sa lupa. Kung hindi dahil sa napapanahong pag-iwas niya, namatay na siya. Damn it. Naisip ni Zephyr habang nakakunot ang noo ng mahigpit na nakatingin sa Ice King. Ang bilis niya ay hindi kapani-paniwala. Anong nangyari doon? Malakas na pagtataka ni Zephyr.
Parang nagalit ang Ice King sa tila pag-iwas ni Zephyr sa kanyang pag-atake. Sa isa pang dagandong, muli itong gumalaw. Ang mga batis ng kakaibang sumisikat na enerhiya ay nakapalibot sa Ice King. Alam ni Zephyr ang susunod na mangyayari, mabilis niyang nakipag-ugnayan kay Thunderfoot, naghanda sa paparating na pag-atake. Lightning Sense. Ungol ni Zephyr habang iniskan ang lugar. Kulog. Utos niya. Sa isang putok ng kulog at kidlat, muling lumipat ng lugar si Zephyr. Kung saan siya nakatayo noon ay isa na namang pagsabog ng solid ice. Ang Ice King ay kumilos at iwinagayway ang kanyang mga tauhan. Maliwanag na naghanda si Zephyr para sa isang counterattack. Nagpaputok ng kuryente si Zephyr, para sa Ice King. Sa sobrang lakas ng atake at walang matatakbuhan, agad na natalo ang vampira. Kabanata 329. Dumating ang isa pang nakakatakot na tili. Biglang lumitaw ang isang layer ng yelo sa katawan ng Ice King. Lumawak ito sa sukdulan, na bumubuo ng isang pader ng yelo. Gayunpaman, si Zephyr ay isang dalubhasa sa kidlat at nagtataglay siya ng malaking kapangyarihang mapanirang. Kung ang Ice King ay iba pang elemental na halimaw, maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon. Nako, isa lang siyang halimaw ng yelo. Sa isa pang hampas ng kidlat, naputol ang kuryente ni Zephyr sa dingding ng yelo, na ikinagulat ng katawan ng Ice King. Halos kaagad, sumabog ang mga layer ng yelo habang kumikislap ang katawan ng Ice King. Umuusok ang katawan ng vampira, at nagbuga ito ng asul na usok. Ang dati nitong bagbog at sirang katawan ay nahuhulog na mula sa langit. Ang natira ay isang asul na kalansay na nakahandusay sa lupa. Hindi ito patay. Huminto si Zephyr, pinagmamasdan ang kalansay na nanginginig habang natatakpan ito ng kumot ng kuryente. Namangha siya sa tibay nito. Inilabas na ni Zephyr ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi pa rin ito sapat. Masyadong mahina ang kanyang tunay na kapangyarihan, parang baguhan pa rin ang kanyang karunungan sa kidlat. Kung siya ay mas malakas, maaari niyang sirain ang vampira sa isang iglap. Duda ako na magiging kasing bilis ka ng dati. Komento ni Zephyr. Nakahinga siya ng maluwag, ang bilis ng Ice King ay nag-aalala dahil halos kasing bilis niya si Zephyr, kaya nahihirapan siyang makahinga. Natapakan ni Zephyr ang balangkas ng Ice King, na nabasag ang mga layer ng yelo. Ang isang maliit na daloy ng lamig ay nagsimulang tumagas mula sa lumang tauhan. Mamatay. Utos ni Zephyr habang iginuhit niya si Draken, at sa isang alon ng kanyang talam, nagpadala siya ng isang stream ng matalim na kidlat sa Ice King at sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang pag-atake ay pumutol sa mga patong ng yelo, na humahampas sa Ice King ng marahas. Walang maipakita, biglang tumayo ang Ice King at sinubukang kunin ang kanyang mga tauhan. Minsan pa, isa pang pader ng yelo ang itinayo sa paligid niya, bago mabilis na naging ahas. Binuksan nito ang nagyayelong tiyan, handang harangin ang atake ni Zephyr. Nako, wala itong kabuluhan dahil pinutol ng slash ni Zephyr ang nagyayelong conjure, bago nakahanap ng daan papunta sa Ice King. Hindi dapat maliitin ang husay ng kidlat na espada ni Zephyr. Sa bawat pag-swipe, hindi lamang naipadala ang kanyang bladed energy, ang bawat hiwa ay ipinare sa isang malakas na bagyo ng kidlat. Naabot niya ang isang bagong rurok. Kahit ang Ice King ay hindi makayanan ang napakabilis na pag-atake ni Zephyr. Ang tanging magagawa niya ay patuloy na subukang abutin ang tauhan na ito. Nako, napunit na ito ng bladed energy ni Zephyr. Nang makaalis iyon, lumipat si Zephyr sa Ice King, mabilis na itinapon ang kanyang braso. Tumayo si Zephyr, hawak-hawak si Draken habang malamig na nakatingin sa Ice King. Ang hayop na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang vampira at nagtataglay ng kakaibang bilis. Maaari pa itong lumikha ng mga pader ng yelo sa kalooban. Siguradong kasing lakas ito ng isang agile ng level 5. Kung hindi dahil sa likas na kakayahan ng kidlat ni Zephyr na palayasin ang kasamaan, mas marami pa siyang problema. Habang nakatingin siya kay Zephyr, ang Ice King ay nagpakawala ng huling sigaw habang umuusok at nasusunog ang katawan. Gayunpaman,
Nagpadala pa rin ito ng nagyayelong puwersa patungo kay Zephyr, na iniabot ang natitirang kamay nito upang kumapit sa kanya. Ang 5 matutulis nitong daliri ay umabot sa leeg ni Zephyr para sa huling-huling pagtatangka. Just die already. Sabi ni Zephyr habang ginagalaw niya ang kanyang talam, muling pinutol ang Ice King. Sa isang iglap, ang dating Ice King ay naging isang pinong pulbos, na wala mula sa kaharian na ito habang ito ay natunaw sa usok. Isang asol na perlas ang nahulog mula sa dulo ng tumpok ng pulbos habang ito ay natunaw, na gumugulong patungo kay Zephyr. Ano ito? Napaisip si Zephyr habang pinupulot iyon. Ang perlas ay may yelong asol na kulay at may napakalamig na aura, na tumagos sa buto. Sa ibabaw ng perlas, nagpakita ito ng maraming runek na salita. Kumunat ang noo ni Zephyr, pinag-aaralang mabuti ang mga ito, ngunit wala siyang nakita. Mabilis niyang itinago ang perlas sa kanyang loot ring. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, alam niyang espesyal ito. Kabanata 330. Biglang napansin ni Zephyr ang pagkislap ng liwanag. Yun ba? Pagtataka niya. Tinitigan niya ang nagniningning na bagay, at sa isang pitik ng kanyang daliri, ipinadala niya ang kanyang lakas upang dalhin ito. Isa itong singsing na ginto at jade. Sa ibabaw nito ay maraming masalimuot na ukit, ang singsing mismo ay nagbigay din ng kakaibang aura. Nakita na ni Zephyr ang singsing na ito dati, ito ang suot ng Ice King. Madaling nalaglag ang singsing sa kanyang palad. Isa na ba itong loot na singsing? Nagtataka si Zephyr habang sinisiyasat ito. Ipinadala niya ang kanyang espiritu sa ring, na nakahanap ng isang buong bagong mundo sa loob. Ang espasyong kinatitirikan nito ay mas malaki kaysa sa kanyang kasalukuyang loot ring, at may mga bagay pa sa loob nito. Ito ay maraming espasyo, ang singsing na ito ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Naisip ni Zephyr habang naghulog siya ng butil ng sariwang dugo dito, na opisyal na niya ang kanyang pagmamay-ari sa item. Kakaiba, kahit na ang mga vampirang ito ay nasa ilalim ng kontrol ng isang tao, duda ako na ipagkakatiwala nila sa isang vampira ang isang mahalagang bagay at mga laman nito. Pagtataka ni Zephyr. Ito ay isang kakaibang bagay na gawin, borderline mental kahit na. Whatever. Pang-iinis ni Zephyr, ayaw na niyang pag-isipan pa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa nagyayelong trono. Ang trono ay humigit kumulang 30 talampakan ang taas. Maraming masalimuot at kakaibang mga ukit ng mga sinaunang ron ang nakatuldok sa trono. Napakatanda nila na kahit si Zephyr ay hindi alam kung ano ang sinusubukan nilang ipakita. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr ang isang nakakatakot na lamig na nagmumula sa trono. Katulad ng perlas, hindi ito ordinaryong bagay. Mabuti na lang at mayroon akong loot ring na ito, kung hindi ko alam kung paano ko ito dadalhin. Sabi ni Zephyr habang itinatago ang trono sa kanyang loot ring. Nang matapos siya, nagpatuloy siya. Pagkatapos ng halos 30 pag-click, napansin ni Zephyr ang malupit na lamig na unti-unting nawawala. Napalitan ito ng mainit at mahalumigmig na pakiramdam. Isang maliit na simoy ng hangin ang dumaan na nagdala ng kakaibang amoy. Ang amoy na ito. Naisip ni Zephyr na kumukunot ang kanyang ilong. Ito ay ang amoy ng mabulok, isa na napakatindi. Biglang lumabas ang isang sabog ng elektrikal na enerhiya at mabilis nitong sinira ang isang stream ng dark energy. Pagkatapos noon, napansin din ni Zephyr na may kakaibang enerhiya sa paligid ang lugar. Nagkaroon ito ng madilim na kulay abo at may hugis na katulad ng isang makamandag na ahas. Lumapit ito sa kanya, nang malaman ang presensya niya. Sa isang pitik ng kanyang daliri, nakuha ni Zephyr ang isang maliit na bahagi ng enerhiya. Sinimulan ni Zephyr na supulan ang enerhiya, bagamat marahas itong lumaban, nagpaikot-ikot sa harap niya na parang may sariling buhay. This place. Ungol ni Zephyr habang iniskan niya ang lugar. Parami ng parami ang enerhiyang ito na nagsimulang dahan-daang palibutan si Zephyr. Mabilis niyang napagtanto na may mali dito. Hindi masyadong malayo sa kanyang harapan, nakalatag ang maraming bumubulusok na lusek at latian. Sa tuwing may bumubulusok na bula sa ibabaw at bumubulusok,
Ang likidong tumalsik sa hangin ay ibinubunga ng nakakaagnas na tunog bago naging bola ng dark gray na enerhiya. Alinsunod dito, ito ang mismong bagay na nasa palad ni Zephyr. Ang lugar na ito ay di umano'y isang tigang na lupain, na walang halaman sa paningin ng sinuman. Gayunpaman, ang lugar na ito ng lupang puno ng damo ay may maraming puting buto. Sila ay mga buto ng tao, na may halong bahagi ng ibang mga nilalang. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kakaibang tanawin. Biglang umalangaw-ngaw ang mga ingay. Ang mga ingay ay may malinaw na pattern sa kanila. Nayanig din ang lupa sa ibaba sa pagdating nito. Mga kabayo. Huminto si Zephyr bago lumabas ang isang masamang hiyaw. Nagsimulang lumitaw sa harapan niya ang mga dakilang nilalang. Nakasuot sila ng baluti at nakasakay sa mga dakilang itim na kabayong pandigma na kaparehong pinalamutian ng itim na baluti. Maaaring makita ng isa ang kulay ng mga puting buto sa pamamagitan ng armor folds. Magkasama, bumuo sila ng isang grupo ng mga sakay. Walang ulo. Napakunot ang noo ni Zephyr nang mapansin niya ang mga nakasakay sa ibabaw nitong mga skeletal horse. Ang mga nakabaluti na sakay ay tila normal na sapat, maliban sa kanilang kawalan ng ulo. Wala sa kanila ang may ulo. Habang siya ay tumingin sa malapit, mayroong mga 10 o higit pang mga sakay, bawat isa ay may dalang malakas na hangin sa kanila, medyo dinudurog si Zephyr mula sa kanilang harapan. Base sa kanilang lagda, tila bawat isa sa kanila ay isang agile ng antas 4. Ibang-iba sila sa mga vampirang Blizzard dati, sa lakas ng labanan at least bawat isa sa kanila ay parang kapantay ng Ice King.